Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng malalawak na palayan at isang mahabang ilog, ay naninirahan ang isang lalaking nagngangalang Manglito. Siya ay kilala bilang isang mangingisdang dukha na araw-araw ay umaasa lamang sa kanyang lambat at maliit na bangka upang may maihain sa kanyang hapag. Ang kanyang bahay ay yari sa kawayan at nipa na halos tinatangay na ng hangin tuwing may bagyo. Ngunit sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nananatili siyang mabuti at may busilak na puso. Tuwing madaling araw bago pa sumikat ang araw ay nagigising si Manglito. Tahimik niyang inihahanda ang kanyang lambat at sagwan habang pinagmamasdan ang madilim na kalangitan. Wala siyang kasama sa buhay sapagkat matagal nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa sakit at wala silang naging anak. Kaya ang ilog ang kanyang naging kaibigan at ang pangingisda ang kanyang naging tanging sandigan. Sa bawat araw na siya ay pumapalaot ay dala niya ang pag-asa na sana ay makahuli siya ng sapat na isda upang makakain at makapagbenta sa palengke. Ngunit kadalasan ay kakaunti lamang ang kanyang nahuhuli. Minsan ay wala pa. Sa tuwing siya ay umuwi na walang dala, ay pinipilit niyang ngumiti at sabihin sa sarili na bukas ay mas magiging maayos ang lahat. Ang mga tao sa baryo ay may kanya-kanyang pananaw kay Manglito. May ilan na naaawa sa kanya at nagbibigay ng kaunting tulong. Ngunit mayroon ding mga tao na hindi siya pinapansin at itinuturing na walang halaga dahil sa kanyang kahirapan. Sa kabila nito ay hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang puso. Sa halip ay pinipili niyang manatiling tahimik at magpasalamat sa kung anong mayroon siya. Isang araw habang ang araw ay papalubog na at ang langit ay kulay kahel at pula, ay muli siyang pumalaot sa ilog. Ang tubig ay tila payapa ngunit may kakaibang lamig na bumabalot sa hangin. Hindi niya alam kung bakit ngunit may nararamdaman siyang kakaiba sa gabing iyon. Para bang may nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman ng tubig. Tahimik siyang nagsagwan, papalayo sa pampang at dahan-dahang inihulog ang kanyang lambat. Habang hinihintay niya ang kanyang mahuhuli ay pinakinggan niya ang banayad na agos ng tubig. Ang tunog nito ay tila may sinasabing lihim na hindi niya maintindihan. Napatingin siya sa kanyang paligid ngunit wala siyang nakita kundi ang malawak na ilog at ang papadilim na kalangitan. Lumipas ang ilang sandali at naramdaman niyang may bigat ang kanyang lambat. Agad siyang kinabahan at sabik na hinila ito paitaas. Sa kanyang isip ay baka sa wakas ay makakahuli siya ng marami. Ngunit nang kanyang silipin ang laman ng lambat ay nagulat siya sapagkat walang isda. Sa halip ay may isang kakaibang bagay na kumikislap sa ilalim ng tubig. Hindi niya agad maintindihan kung ano iyon. Ang liwanag ay tila sumasayaw sa pagitan ng kanyang lambat at ng tubig. Dahan-dahan niyang hinila ito palabas at sa kanyang pag-angat ay mas lalo itong luminaw. Isa itong maliit na anyo na tila tao ngunit napakaganda at kumikinang na parang ginto. Napaatras si Manglito sa kanyang kinatatayuan sa bangka. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nakikita. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay naramdaman niya na ang nilalang na iyon ay hindi nagdadala ng masamang hangarin. Ang maliit na anyo ay dahan-dahang gumalaw at unti-unting lumitaw mula sa lambat. Ito ay naging isang napakagandang babae na tila nababalutan ng liwanag. Ang kanyang buhok ay parang umaagos na tubig at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa gabi. Hindi makapaniwala si Manglito sa kanyang nasasaksihan. Hindi niya alam kung siya ba ay nananaginip o gising. Ngunit malinaw ang lahat sa kanyang paningin at ang malamig na hangin ay patuloy na humahaplos sa kanyang balat. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at sa ibabaw ng payapang ilog ay nagsimula ang isang kakaibang pangyayari na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Huminto si Manglito sa kanyang paghinga at marahang lumuhod sa loob ng kanyang bangka habang nakatingin sa mahiwagang nilalang sa kanyang harapan. Ang kanyang isip ay puno ng katanungan, ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita. Sa sandaling iyon ay tila huminto ang oras at ang buong mundo ay umiikot lamang sa kanya at sa nilalang na nasa kanyang harapan. At doon nagsimula ang kanyang hindi inaasahang kapalaran. Sa ibabaw ng tahimik na ilog ay nanatiling nakaluhod si Manglito habang nakatitig sa mahiwagang nilalang na nasa kanyang harapan. Ang malamlam na liwanag na nagmumula sa katawan nito ay dahan-dahang lumalaganap sa paligid at tila nagbibigay buhay. Sa paglipas ng mga sandali ay unti-unting humupa ang kaba sa dibdib ni Manglito
ngunit nanatili ang bigat ng hiwaga sa kanyang isipan. Ang nilalang na nasa kanyang harapan ay patuloy na nagliliwanag at ang anyo nito ay tila mas nagiging malinaw sa bawat paghinga ng gabi. Ang ilog ay nanatiling tahimik na tila nakikinig sa isang lihim na hindi pa naihahayag. Dahan-dahang tumayo si Mang Lito sa loob ng kanyang bangka at nanatiling nakatitig sa mahiwagang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pag-iingat. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, ngunit ang kanyang puso ay nagsasabing hindi siya dapat matakot. Sa kabila ng kakaibang pangyayari ay may kakaibang kapayapaan na bumabalot sa kanyang kalooban. Ang liwanag na nagmumula sa babae ay tila sumasabay sa banayad na agos ng tubig. Ang kanyang buhok ay marahang gumagalaw na parang hinahaplos ng hangin kahit wala namang malakas na ihip. Ang kanyang presensya ay hindi nakakatakot kundi nagbibigay ng kakaibang aliw na hindi maipaliwanag. Unti-unting kumilos ang babae at ang kanyang mga paa ay tila hindi sumasayad sa bangka. Para siyang lumulutang sa hangin na parang bahagi ng ilog mismo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Mang Lito at ang kanyang tingin ay may lalim na parang nagtatago ng mahabang kwento. Nanatiling tahimik ang paligid, walang ibon na umaawit at walang hangin na sumisipol. Ang buong kalikasan ay tila nakikiisa sa sandaling iyon. Ang bawat segundo ay mabagal na dumadaloy na parang hinihintay ang isang bagay na mangyayari. Ang puso ni Mang Lito ay muling bumilis. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa takot kundi sa kakaibang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan. Para bang ang kanyang buhay na dati ay payak at puno ng paghihirap ay biglang binuksan sa isang bagong daigdig na hindi niya kailanman inakala. Ang babae ay unti-unting lumapit sa kanya. Ang liwanag na dala nito ay lalong luminaw at tumama sa mukha ni Mang Lito. Sa liwanag na iyon ay nakita niya ang kanyang sariling anyo na tila nababalot ng pag-asa. Ang kanyang pagod na mga mata ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Sa kanyang isipan ay nagbalik ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang mga araw na wala siyang makain, ang mga gabing siya ay nag-iisa sa kanyang kubo, ang mga pagkakataon na siya ay pinagtawanan at hindi pinansin. Ang lahat ng iyon ay tila nagtipon-tipon sa sandaling iyon na parang naghihintay ng pagbabago. Ang babae ay huminto sa harap niya. Ang kanilang pagitan ay napakalapit na halos maramdaman niya ang lamig ng liwanag na nagmumula rito. Ang ilog ay bahagyang kumilos at ang tubig ay tila nagningning sa ilalim ng liwanag. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Lito ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit, kundi isang pakiramdam na parang may bagong lakas na unti-unting pumapasok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paghinga ay naging mas maayos at ang kanyang isip ay tila luminaw. Ang gabi ay nagpatuloy ngunit ang dilim ay hindi na ganoon kabigat. Ang liwanag mula sa mahiwagang babae ay sapat upang baguhin ang anyo ng paligid. Ang ilog na dati ay tila malamig at tahimik ay ngayon ay may kakaibang buhay. Nanatiling nakatingin si Mang Lito at hindi niya maalis ang kanyang paningin. Ang bawat sandali ay parang isang panaginip na ayaw niyang magising. Ngunit alam niyang ito ay totoo dahil nararamdaman niya ang hangin at ang paggalaw ng tubig sa kanyang paligid. Sa kanyang puso ay unti-unting nabuo ang isang bagay na matagal nang nawala. Isang pag-asa na matagal niyang hinintay ngunit hindi niya alam kung kailan darating. Ngayon ay narito ito sa kanyang harapan na anyong isang mahiwagang nilalang mula sa kailaliman ng ilog. Ang sandaling iyon ay naging simula ng mas malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na hindi lamang tungkol sa kayamanan kundi sa kahulugan ng kanyang pagkatao. At sa ilalim ng liwanag ng mahiwagang nilalang ay nagsimulang gumalaw ang kapalaran ni Mang Lito patungo sa landas na hindi niya kailanman inaasahan. Sa kalagitnaan ng gabi ay nanatiling tahimik ang ilog habang ang liwanag mula sa mahiwagang babae ay patuloy na bumabalot sa bangka ni Mang Lito. Ang kanyang isipan ay tila nahihiwalay sa nakaraan at unti-unting hinahatak papunta sa isang bagong landas. Ang bawat sandali ay may bigat na hindi niya maipaliwanag at ang kanyang puso ay tila sumasabay sa agos ng tubig na nasa ilalim niya. Nanatili siyang nakatayo at ang kanyang paningin ay hindi maalis sa nilalang. Ang presensya nito ay nagdulot ng kakaibang katahimikan sa kanyang kalooban. Ang takot na kanyang naramdaman kanina ay tuluyan ng napalitan ng pagkamangha at pag-asa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig at ang kanyang paghinga ay naging mahinahon. Ang ilog ay tila nagbago ng anyo sa ilalim ng liwanag
Ang tubig ay kumikislap na parang may mga bituin na nakalubog sa kailaliman. Ang mga anino ng gabi ay hindi na nakakatakot kundi naging bahagi ng isang mahiwagang tagpo na hindi karaniwang nasasaksihan ng isang karaniwang tao. Unti-unting gumalaw ang babae at ang kanyang anyo ay tila sumabay sa agos ng tubig. Ang kanyang buhok ay parang alon na marahang gumuguhit sa hangin at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila kayang basahin ang buong pagkatao ni Mang Lito. Ang kanyang presensya ay hindi lamang basta liwanag, kundi isang lakas na may dalang pagbabago. Si Mang Lito ay napapikit sandali at muling binuksan ang kanyang mga mata na tila nais tiyakin na ang lahat ay hindi panaginip. Ngunit ang lahat ay nananatiling totoo sa kanyang harapan. Ang ilog ay naroon pa rin. Ang bangka ay bahagyang humindayog at ang mahiwagang babae ay nananatiling nakalutang sa harap niya. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng bigat na matagal niyang dinadala. Ang mga ala-ala ng hirap at pag-iisa ay tila unti-unting napapalitan ng isang bagong pakiramdam. Isang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan ngunit malinaw na may dalang pagbabago sa kanyang buhay. Ang gabi ay nagpatuloy at ang katahimikan ay naging mas malalim. Walang ibang tunog kundi ang marahang paggalaw ng tubig at ang tahimik na paghinga ni Mang Lito. Ang sandaling iyon ay tila isang pagitan ng nakaraan at hinaharap na naghihintay lamang ng tuluyang pagbubukas. Unti-unting lumapit pa ang babae at ang liwanag nito ay lalong tumindi. Ang kanyang anyo ay tila nagiging bahagi ng hangin at tubig na magkasamang bumabalot kay Mang Lito. Sa liwanag na iyon ay naramdaman niya ang kakaibang lakas na parang pumapasok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang isip ay naging malinaw at ang kanyang damdamin ay tila nagising mula sa matagal na pagkapipi. Ang bawat sandali ay parang isang paanyaya na tanggapin ang bagong kapalaran na naghihintay sa kanya. Ang kanyang puso ay tumugon sa tahimik na tawag ng hiwaga. Ang ilog ay tila sumang-ayon sa pagbabago. Ang agos nito ay naging mas banayad at ang tubig ay parang nagiging salamin ng liwanag na nagmumula sa nilalang. Ang buong paligid ay nagkaroon ng kakaibang anyo na parang hindi na bahagi ng karaniwang mundo. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Lito na siya ay hindi na nag-iisa. Ang matagal niyang pakiramdam ng pag-iisa ay napalitan ng presensya na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ang kanyang buhay na dati ay tila paulit-ulit at walang pagbabago ay ngayon ay may bagong direksyon. Ang gabi ay patuloy na lumalim ngunit ang dilim ay hindi na nangingibabaw. Ang liwanag mula sa mahiwagang babae ay sapat upang baguhin ang lahat ng kanyang nakasanayan. Ang kanyang puso ay unti-unting nagbubukas sa posibilidad ng isang bagong simula. Sa gitna ng katahimikan ay nagsimula ang mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Mang Lito at ng mahiwagang nilalang. Isang connection na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat paghinga at bawat tibok ng puso. At sa ilalim ng liwanag ng ilog ay patuloy na hinuhubog ang kapalaran ni Mang Lito patungo sa landas na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa paglipas ng gabi ay nanatiling nakatayo si Mang Lito sa loob ng kanyang bangka habang ang mahiwagang babae ay patuloy na lumulutang sa kanyang harapan. Ang liwanag na nagmumula rito ay tila naging bahagi na ng kanyang paningin at ang dating dilim ng gabi ay napalitan ng banayad na ningning na nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Ang ilog ay hindi na tulad ng dati. Ang tubig ay may kakaibang kinang na tila sumasalamin sa presensya ng nilalang. Ang bawat alon ay marahang gumagalaw na parang may sariling buhay at ang hangin ay tila nagiging mas malamig at mas malinaw. Ang buong paligid ay naging isang lugar na hindi maihahambing sa karaniwang gabi sa baryo. Nanatiling tahimik si Mang Lito, ngunit sa kanyang loob ay maraming bagay ang unti-unting nagbabago. Ang kanyang takot ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng matinding pagkamangha. Ang kanyang puso ay tila natutong magtiwala sa kakaibang presensya na nasa kanyang harapan. Ang kanyang isip ay hindi na puno ng pag-alinlangan kundi ng pag-asa. Unti-unting gumalaw ang mahiwagang babae at ang kanyang anyo ay tila sumabay sa agos ng ilog. Ang kanyang buhok ay parang dumadaloy na tubig at ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon kay Mang Lito. Ang kanyang presensya ay hindi lamang basta liwanag, kundi isang lakas na tila bumabalot sa buong paligid. Si Mang Lito ay napatingin sa kanyang mga kamay at napansin niyang ang mga ito ay tila bahagyang kumikislap sa liwanag.
Ang kanyang balat na dati ay magaspang at pagod ay tila nagkaroon ng kakaibang sigla. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit malinaw na may nagbabago sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paghinga ay naging mas magaan at ang kanyang katawan ay tila nawala ng bigat. Ang pagod na kanyang dinadala araw-araw ay unti-unting nawawala. Ang kanyang isip ay naging payapa at ang kanyang puso ay napuno ng kakaibang lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang ilog ay patuloy na umagos at ang liwanag ay hindi nawawala. Ang gabi ay tila naging mas maikli at ang bawat sandali ay puno ng kahulugan. Ang presensya ng mahiwagang babae ay naging sentro ng kanyang mundo sa sandaling iyon. Unti-unting naramdaman ni Mang Lito ang isang malalim na koneksyon sa nilalang. Hindi niya ito maipaliwanag, ngunit tila may ugnayan na nabuo sa pagitan nila. Isang ugnayan na lampas sa salita at lampas sa karaniwang pangunawa. Ang kanyang puso ay nagsimulang magbukas sa isang bagong pananaw. Ang buhay na dati ay puno ng paghihirap ay ngayon ay tila may bagong pag-asa. Ang kanyang mga alaala ng pag-iisa ay unti-unting napapalitan ng pakiramdam na siya ay may kasama na sa kanyang paglalakbay. Ang gabi ay patuloy na lumalim, ngunit ang liwanag ay hindi kumukupas. Ang buong paligid ay tila nasa ilalim ng isang mahiwagang anino na may dalang katahimikan at lakas. Ang bawat sandali ay parang isang hakbang papalapit sa isang pagbabago na matagal nang hinihintay. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo at ang kanyang paningin ay hindi maalis sa mahiwagang babae. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang isip ay handang tanggapin ang anumang darating. Ang kanyang buhay ay tila nasa hangganan ng isang bagong simula. Sa ilalim ng liwanag ng ilog at sa presensya ng mahiwagang nilalang, ay patuloy na hinuhubog ang kanyang kapalaran. Ang landas na kanyang tatahakin ay hindi na tulad ng dati. Ito ay puno ng hiwaga at pagbabago na unti-unting magbubukas sa kanyang tunay na kahulugan ng buhay. At sa gabing iyon ay tuluyan ng nagising ang isang bagong Mang Lito na handang harapin ang kapalaran na naghihintay sa kanya sa ilalim ng mahiwagang ilog. Sa pagdating ng madaling araw ay unti-unting kumupas ang dilim at ang liwanag mula sa silangan ay nagsimulang sumilip sa ibabaw ng ilog. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka at ang kanyang mga mata ay hindi pa rin umaalis sa mahiwagang babae na patuloy na lumulutang sa kanyang harapan. Ang liwanag na nagmumula rito ay unti-unting humahalo sa liwanag ng araw at nagiging isang kakaibang tanawin na tila hindi bahagi ng karaniwang mundo. Ang hangin ay naging mas banayad at ang lamig nito ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa kanyang katawan. Ang pagod na matagal niyang dinadala ay tila tuluyan ng nawala at napalitan ng isang lakas na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang dibdib ay puno ng katahimikan at ang kanyang isipan ay malinaw na parang bagong gising mula sa mahabang panaginip. Ang ilog ay patuloy na umaagos at ang tubig ay tila nagliliwanag sa ilalim ng sinag ng araw. Ang mga alon ay marahang gumagalaw at ang bawat galaw nito ay tila sumasabay sa presensya ng mahiwagang nilalang. Ang buong paligid ay naging isang tahimik na saksi sa pagbabagong nagaganap sa buhay ni Mang Lito. Unti-unting gumalaw ang mahiwagang babae at ang kanyang anyo ay tila nagiging mas magaan sa pagdating ng araw. Ang kanyang liwanag ay hindi kumukupas kundi nagiging mas malinaw. Ang kanyang presensya ay nananatiling malakas at ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon kay Mang Lito na parang may nais iparating na hindi kailangan ng salita. Si Mang Lito ay napatingin sa malawak na ilog at sa kalayuan ay nakita niya ang pampang na tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit sa pagkakataong iyon ay naramdaman niya na ang kanyang buhay ay hindi na babalik sa dati. Ang lahat ng kanyang nakasanayan ay tila naiwan na sa likod ng gabing nagdaan. Ang kanyang puso ay puno ng bagong pag-asa at ang kanyang isip ay tila bukas sa mga bagay na hindi niya dating pinaniniwalaan. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbago at ang kanyang pagkatao ay unti-unting hinuhubog ng mahiwagang presensya na nasa kanyang harapan. Ang araw ay patuloy na sumisikat at ang liwanag nito ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Ang ilog ay nagkaroon ng bagong anyo na parang buhay na may sariling kaluluwa. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng sariwang umaga at ang buong paligid ay tila nagising mula sa katahimikan ng gabi. Nanatiling tahimik si Mang Lito, ngunit ang kanyang loob ay puno ng damdamin. Ang bawat sandali ay parang isang paalala na
Ang kanyang buhay ay may bagong direksyon. Ang kanyang mga pangarap na dati ay tila malabo ay ngayon ay nagiging malinaw sa kanyang paningin. Ang mahiwagang babae ay unti-unting lumapit at ang liwanag nito ay muling bumalot kay Mang Lito. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang isang malalim na pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang kanyang puso ay tila naging mas malakas at ang kanyang isipan ay naging mas bukas sa mga bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang ilog ay patuloy na dumadaloy at ang araw ay patuloy na sumisikat, ngunit ang sandaling iyon ay tila huminto sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Ang presensya ng mahiwagang nilalang ay naging tulay na nag-uugnay sa kanyang dating buhay at sa bagong kapalaran na naghihintay sa kanya. Sa ilalim ng liwanag ng umaga ay tuluyan nang nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Mang Lito. Ang kanyang paglalakbay ay hindi na lamang tungkol sa paghahanap ng pagkain, kundi tungkol sa pagtuklas ng kahulugan ng kanyang pagkatao. At sa pagdating ng bagong araw ay dala niya ang pag-asa na ang mahiwagang ilog ay patuloy na gagabay sa kanya sa landas na kanyang tatahakin. Sa ganap na pagsikat ng araw ay dahan-dahang nagbago ang anyo ng paligid. Ang liwanag ng umaga ay kumalat sa buong ilog at ang mahiwagang ningning na bumalot sa gabi ay unti-unting humalo sa karaniwang liwanag ng mundo. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka at ang kanyang isipan ay puno ng mga bagong kaisipan na tila hindi pa ganap na nauunawaan. Ang hangin ay naging mas mainit at ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng banayad na galaw ng kalikasan. Ang ilog ay patuloy na umaagos na tila walang nangyaring kakaiba, ngunit sa puso ni Mang Lito ay malinaw na ang lahat ay nagbago. Ang kanyang pananaw ay hindi na tulad ng dati at ang kanyang pagkatao ay tila nagising sa isang bagong katotohanan. Ang mahiwagang babae ay nanatiling naroon, ngunit ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging mas banayad sa liwanag ng araw. Ang kanyang presensya ay hindi na kasing ningning ng gabi, ngunit nananatiling malinaw sa paningin ni Mang Lito. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon dito na parang ayaw niyang mawala ang sandaling iyon. Si Mang Lito ay napatingin sa kanyang paligid at nakita niya ang malawak na ilog na matagal na niyang kilala. Ngunit ngayon ay tila may bagong kahulugan ang bawat bahagi nito. Ang tubig ay hindi na lamang isang lugar na pinagkukunan ng isda, kundi isang tahanan ng hiwaga na hindi niya kailanman naisip. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang isip ay unti-unting tumatanggap sa bagong katotohanan na kanyang nasaksihan. Ang kanyang dating buhay na puno ng paghihirap ay tila lumalayo at napapalitan ng posibilidad ng isang bagong simula. Unti-unting gumalaw ang mahiwagang babae at ang kanyang anyo ay tila nagiging bahagi ng liwanag ng araw. Ang kanyang buhok ay kumikislap sa sinag ng araw at ang kanyang presensya ay nananatiling payapa. Ang kanyang anyo ay parang isang panaginip na unti-unting nagiging bahagi ng alaala. Si Mang Lito ay nakaramdam ng bahagyang lungkot habang pinagmamasdan ang pagbabago sa anyo ng nilalang. Ang sandaling iyon ay tila papalapit na sa pagtatapos, ngunit sa kanyang puso ay may paniniwala na hindi pa ito ang wakas. Ang kanyang koneksyon sa mahiwagang nilalang ay mas malalim kaysa sa isang gabi lamang. Ang ilog ay patuloy na dumadaloy at ang araw ay lalong tumataas sa kalangitan. Ang paligid ay nagiging mas maliwanag at ang mga anino ay unti-unting nawawala. Ang katahimikan ay napalitan ng banayad na ingay ng umaga na tila bumabalik sa karaniwang takbo ng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ay nananatiling kakaiba ang pakiramdam ni Mang Lito. Ang kanyang dibdib ay puno ng pag-asa at ang kanyang isip ay tila naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang kanyang buhay ay hindi na tulad ng dati at ang kanyang landas ay tila nagbago na. Ang mahiwagang babae ay unti-unting lumayo at ang kanyang liwanag ay dahan-dahang humalo sa sinag ng araw. Ang kanyang anyo ay naging mas magaan at tila nagiging bahagi ng hangin at tubig. Ang kanyang presensya ay hindi tuluyang nawala, kundi naging bahagi ng paligid. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo at tahimik na pinagmamasdan ang unti-unting pagkawala ng mahiwagang nilalang. Ang kanyang puso ay may halong lungkot at pag-asa. Ang sandaling iyon ay tila nag-iwan ng marka sa kanyang pagkatao na hindi na mabubura. Sa ilalim ng maliwanag na umaga ay nagsimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Ang kanyang paglalakbay ay hindi pa tapos at ang hiwaga ng ilog ay patuloy na tatawag sa kanya. Ang kanyang kapalaran ay unti-unting hinuhubog ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan.
Sa pagharap niya sa bagong araw ay dala niya ang alaala ng mahiwagang gabi na nagbago sa kanyang buhay magpakailanman. Sa paglipas ng umaga ay unti-unting bumalik si Mang Lito sa pampangdala ang bigat ng mga pangyayaring hindi niya lubos na maunawaan. Ang kanyang bangka ay marahang sumayad sa lupa at ang ilog na kanina ay puno ng hiwaga ay tila muling naging payapa sa paningin ng iba. Ngunit sa kanyang puso ay malinaw na ang lahat ay nagbago at hindi na maibabalik sa dati. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa bangka at tinapak ang basang lupa sa pampang. Ang kanyang mga paa ay tila mas magaang at ang kanyang katawan ay puno ng lakas na hindi niya naramdaman noon. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid ng baryo na matagal na niyang kinagisnan, ngunit ngayon ay tila may bagong anyo sa kanyang paningin. Ang mga bahay ay nananatiling payak at ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang lahat ay tila walang alam sa nangyaring hiwaga sa ilog. Ang mundo ay nagpatuloy sa karaniwang takbo nito, ngunit si Mang Lito ay dala ang isang lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. Siya ay naglakad patungo sa kanyang maliit na kubo. Ang bubong nito ay yari sa nipa at ang mga dingding ay gawa sa kawayan na may mga lamat dulot ng paglipas ng panahon. Ngunit sa kanyang paglapit ay may kakaiba siyang napansin. Ang kanyang tahanan ay tila may bahagyang ningning na hindi niya kailanman nakita noon. Huminto siya sa harap ng pintuan at sandaling tumingin sa kanyang paligid. Walang kakaibang ingay at walang ibang tao na nakatingin sa kanya. Ang lahat ay tila normal, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagsasabing may nagbago sa kanyang buhay at sa kanyang tahanan. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan at pumasok sa loob. Ang liwanag mula sa labas ay pumasok sa kanyang kubo at sa sandaling iyon ay mas lalo niyang napansin ang pagbabago. Ang kanyang mga gamit na dati ay luma at halos hindi na magamit ay tila naging mas maayos sa kanyang paningin. Ang loob ng kanyang tahanan ay parang may bagong buhay. Ang kanyang dibdib ay napuno ng pagtataka at ang kanyang isip ay muling nagtanong. Ngunit sa halip na takot ay pag-asa ang kanyang naramdaman. Ang mga pangyayari sa ilog ay tila may dalang epekto na unti-unting lumalabas sa kanyang mundo. Si Mang Lito ay naupo sa kanyang maliit na upuan at tahimik na nag-isip. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig habang ang kanyang isipan ay bumabalik sa mga sandaling kasama ang mahiwagang babae. Ang liwanag nito at ang katahimikan ng gabi ay malinaw pa rin sa kanyang alaala. Ang hangin ay pumasok sa kanyang kubo at ang liwanag ng araw ay unti-unting gumalaw sa loob. Ang sandaling iyon ay tila nagdala ng panibagong simula. Ang kanyang puso ay unti-unting tumanggap sa katotohanan na ang kanyang buhay ay hindi na tulad ng dati. Sa labas ng kanyang tahanan ay naririnig ang mga tinig ng mga tao sa baryo. Ang kanilang mga usapan at tawanan ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit si Mang Lito ay tila nakahiwalay sa lahat ng iyon. Ang kanyang isip ay nasa ibang lugar na puno ng hiwaga at pag-asa. Unti-unti siyang tumayo at muling lumabas ng kanyang kubo. Ang araw ay mataas na sa kalangitan at ang init nito ay bumalot sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa ilog na tila tahimik na nakahiga sa kalayuan. Sa kanyang puso ay may isang malinaw na pakiramdam. Ang ilog ay hindi pa tapos sa kanya. Ang hiwaga na kanyang nasaksihan ay simula pa lamang ng mas malalim na pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang landas ay patuloy na tatahak sa direksyon na hindi niya palubos na nauunawaan. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo at tahimik na pinagmamasdan ng ilog. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at ang kanyang isip ay handang harapin ang anumang darating. Ang kanyang buhay ay nasa pagitan ng nakaraan at hinaharap na unti-unting nagbubukas sa harap niya. At sa ilalim ng liwanag ng araw ay nagsimula ang mas malinaw na paghubog ng kanyang kapalaran na magdadala sa kanya sa isang mundo na puno ng hiwaga at pagbabago. Sa paglipas ng araw ay nanatiling tahimik si Mang Lito habang pinagmamasdan ang ilog mula sa kanyang kinatatayuan. Ang init ng araw ay unti-unting bumababa at ang liwanag nito ay nagiging banayad habang papalapit ang hapon. Ang kanyang isip ay patuloy na binabalikan ang mga pangyayaring naganap at ang kanyang puso ay puno ng matinding pag-asa. Ang baryo ay abala sa pang-araw-araw na gawain, ngunit si Mang Lito ay tila hiwalay sa karaniwang takbo ng buhay. Ang kanyang mga mata ay laging bumabalik sa ilog na tila may lihim na tinig na patuloy na tumatawag sa kanya.
Ang kanyang damdamin ay hindi matahimik at ang kanyang loob ay tila naghihintay sa muling pagdating ng hiwaga. Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ay nagbago ang kulay ng langit. Ang bughaw ay naging kahel at pula at ang liwanag ay dahan-dahang kumupas. Ang ilog ay muling nagkaroon ng kakaibang anyo na parang bumabalik sa hiwagang nasaksihan niya noong nakaraang gabi. Si Mang Lito ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang bangka na nakahimpil sa pampang. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng pasya. Ang kanyang puso ay nagsasabi na kailangan niyang bumalik sa ilog at muling harapin ang mahiwagang presensya na nagbago sa kanyang buhay. Ang hangin ay naging mas malamig habang papalapit ang gabi at ang paligid ay unti-unting lumulubog sa katahimikan. Ang mga tunog ng baryo ay humina at ang kalikasan ay tila naghahanda sa isang panibagong yugto ng hiwaga. Ang ilog ay muling naging sentro ng kanyang mundo. Sumakay si Mang Lito sa kanyang bangka at marahang nagsagwan palayo sa pampang. Ang tubig ay bahagyang gumalaw sa bawat galaw ng kanyang sagwan at ang liwanag ng dapit hapon ay sumasalamin sa ibabaw nito. Ang kanyang puso ay muling bumilis habang siya ay papalayo sa lupa at papalapit sa gitna ng ilog. Ang dilim ay unti-unting bumalot sa paligid at ang mga bituin ay nagsimulang sumilip sa kalangitan. Ang ilog ay muling naging tahimik at ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na katulad ng gabing kanyang naranasan. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa at ang kanyang mga mata ay naghahanap sa liwanag na kanyang nakita noon. Sa gitna ng ilog ay huminto si Mang Lito at marahang inilatag ang kanyang lambat. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng may pag-iingat at ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Ang sandaling iyon ay tila muling pagbalik sa simula ng hiwagang kanyang nasaksihan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa paligid at ang tubig ay tila naging mas malalim at mas misteryoso. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal at ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa ibabaw ng ilog. Ang bawat segundo ay tila humahaba at ang kanyang puso ay naghihintay sa muling paglitaw ng liwanag. Lumipas ang ilang sandali at ang hangin ay biglang naging mas malamig. Ang tubig ay bahagyang kumilos at ang ibabaw nito ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Ang liwanag na kanyang nakita noon ay unti-unting bumalik na parang isang alaala na muling nabuhay. Napahinto si Mang Lito at ang kanyang dibdib ay muling napuno ng kaba at pag-asa. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa mahiwagang kislap na unti-unting lumalakas sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon ay muling nagising ang hiwaga ng ilog at ang kapalaran ni Mang Lito ay muling hinila patungo sa landas na hindi niya matatakasan. Sa gitna ng lumalalim na gabi ay nanatiling nakapako ang paningin ni Mang Lito sa kislap na unti-unting lumalakas sa ilalim ng tubig. Ang kanyang paghinga ay mabagal at ang kanyang dibdib ay puno ng sabik na paghihintay. Ang ilog ay muling nabalot ng katahimikan na tila naghahanda sa pagbabalik ng hiwaga na minsan nang nagbukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Ang liwanag ay patuloy na umangat mula sa kailaliman at ang tubig ay kumilos na parang may sariling buhay. Ang mga alon ay marahang sumayaw sa ibabaw at ang hangin ay nagdala ng malamig na haplos na pamilyar na sa kanyang pakiramdam. Ang sandaling iyon ay tila muling pag-uulit ng gabing nagbago sa kanyang kapalaran. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid nito. Ang kanyang puso ay muling bumilis at ang kanyang isipan ay tahimik na nakatuon sa nalalapit na paglitaw ng mahiwagang nilalang. Ang bawat segundo ay tila humahaba at ang kanyang paghihintay ay nagiging mas mabigat. Unti-unting lumitaw ang anyo mula sa ilalim ng tubig at ang liwanag ay lalong luminaw. Ang mahiwagang babae ay muling nagpakita at ang kanyang presensya ay mas matindi kaysa dati. Ang kanyang buhok ay parang agos ng ilog at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng gabi. Ang ilog ay tila nagbigay daan sa kanyang paglitaw at ang buong paligid ay muling nabalot ng kakaibang ningning. Ang dilim ay napalitan ng liwanag na nagmumula sa kanya at ang hangin ay naging mas tahimik na parang nakikinig sa hindi naririnig na tinig. Si Mang Lito ay hindi na umatras. Sa halip ay nanatili siyang matatag at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nilalang. Ang kanyang puso ay hindi na puno ng takot kundi ng pagtanggap.
Ang sandaling iyon ay tila isang muling pagkikita na matagal nang itinakda ng kapalaran. Ang mahiwagang babae ay unti-unting lumapit at ang liwanag nito ay muling bumalot kay Mang Lito. Ang kanyang katawan ay tila na puno ng kakaibang lakas at ang kanyang isip ay naging malinaw na parang walang alinlangan. Ang kanyang buong pagkatao ay tumugon sa presensya ng hiwaga. Ang ilog ay patuloy na dumadaloy at ang liwanag ay hindi nawawala. Ang bawat alon ay tila sumasabay sa paggalaw ng nilalang at ang buong paligid ay naging isang saksi sa pagbabalik ng kapangyarihan na matagal nang natutulog sa kailaliman. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Lito na ang kanyang buhay ay tuluyan nang nagbago. Ang kanyang dating mundo ay naiwan na sa likod at ang bagong landas ay malinaw na sa kanyang harapan. Ang kanyang puso ay puno ng lakas at ang kanyang isip ay handang tanggapin ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Ang gabi ay patuloy na lumalim ngunit ang liwanag ay nanatiling matatag. Ang presensya ng mahiwagang babae ay naging bahagi ng kanyang pagkatao at ang koneksyon sa pagitan nila ay mas naging malalim. Ang kanilang pagkikita ay hindi na isang pagkakataon kundi isang simula ng mas malawak na pagbabago. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo at tahimik na tinanggap ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Ang kanyang buhay ay hindi na tulad ng dati at ang kanyang kapalaran ay unti-unting nagbubukas sa isang mundo na puno ng hiwaga at pag-asa. At sa ilalim ng liwanag ng mahiwagang ilog ay tuluyan nang nagsimula ang mas malaking pagbabago sa buhay ni Mang Lito na magdadala sa kanya sa kayamanan at sa kahulugan ng kanyang pagkatao. Sa paglipas ng mga gabi ay paulit-ulit na bumalik si Mang Lito sa gitna ng ilog at sa bawat pagbabalik ay mas lalo niyang nauunawaan ang hiwaga na unti-unting nagbubukas sa kanyang harapan. Ang mahiwagang babae na kanyang nakilala ay hindi lamang isang nilalang mula sa kailaliman, kundi isang tagapagbantay ng biyaya at kapalaran na nakalaan sa mga pusong tunay na malinis. Ang kanyang buhay ay unti-unting nagbago ngunit hindi sa paraang inaasahan ng marami. Ang kanyang mga lambat ay nagsimulang mapuno ng huli at ang kanyang mga araw ay naging mas magaan. Ngunit sa kabila ng pagdami ng kanyang nahuhuli ay nanatili siyang mapagkumbaba at hindi nagbago ang kanyang puso. Hindi nagtagal ay napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago sa kanyang buhay. Ang dating mangingisdang dukha ay unti-unting umaangat at nagkakaroon ng sapat na kabuhayan. Ang mga taong dati ay hindi siya pinapansin ay nagsimbulang lumapit at makipag-usap sa kanya. Ngunit si Mang Lito ay nanatiling tahimik at hindi nagmalaki sa kanyang tinatamasa. Sa bawat biyayang kanyang natatanggap ay mas pinili niyang ibahagi ito sa mga nangangailangan. Ang kanyang tahanan ay naging bukas sa mga kapwa niya dukha at ang kanyang mga nahuhuli ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong baryo. Ang kanyang puso ay nanatiling puno ng kabutihan at ang kanyang mga gawa ay naging daan upang siya ay igalang ng lahat. Sa isang tahimik na gabi ay muli siyang bumalik sa ilog at doon ay muling lumitaw ang mahiwagang babae. Ang liwanag nito ay mas banayad ngunit mas malalim ang dating. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Lito ang isang kakaibang kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan. Unti-unting lumapit ang nilalang at ang liwanag nito ay muling bumalot sa kanya. Sa kanyang puso ay malinaw na ang lahat ng nangyari ay hindi lamang para sa kayamanan kundi para sa pagbabago ng kanyang pagkatao. Ang tunay na biyaya ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian kundi sa kabutihang naibibigay sa iba. Ang ilog ay nanatiling tahimik at ang gabi ay puno ng liwanag na nagmumula sa mahiwagang presensya. Sa sandaling iyon ay unti-unting naglaho ang anyo ng babae at ang liwanag ay naging bahagi ng tubig at hangin. Ngunit hindi nawala ang koneksyon na naiwan sa puso ni Mang Lito. Si Mang Lito ay nanatiling nakatayo sa kanyang bangka at ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang kanyang buhay ay ganap ng nagbago at ang kanyang puso ay natutong pahalagahan ang bawat biyaya na kanyang tinatanggap. Sa paglipas ng panahon ay lalo pang umunlad ang kanyang kabuhayan, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kabutihan at ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa buong baryo. At sa tuwing siya ay babalik sa ilog ay nararamdaman niya ang banayad na presensya ng hiwaga na minsan nang nagbukas ng kanyang kapalaran. Ang kanyang puso ay nanatiling tapat at ang kanyang landas ay patuloy na ginagabayan ng kabutihan. Sa huli ay natagpuan ni Mang Lito
ang tunay na kayamanan hindi lamang sa biyayang kanyang natanggap, kundi sa pagmamahal at paggalang na kanyang naibahagi sa iba. At sa ilalim ng tahimik na ilog ay nanatiling buhay ang hiwaga na nagbibigay gantimpala sa mga pusong marunong magpasalamat at magmahal.